nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga si Mayor Francis Zamora ng San Juan City. Mayor, good morning po and Happy New Year po sa inyo. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Yes, magandang umaga Jade at Admar. Happy New Year din po sa inyo at maraming salamat po sa pag-ibita sa SMNI. Po, Mayor, ngayong araw pong ito, meron po tayong isasagawang makabagong San Juan Barangay Caravan. Ano po ito, Mayor? At ang pangunahing layunin po nito para sa ating mga kababayan, particular na po dyan sa San Juan City. Opo, no? Ang ating barangay caravan ay regular po nating sinasagawa. Basically, ang mga services po ng ating city government ay inalalapit natin sa ating mga mamamayan. So, various government services, mas dinadala natin closer to the people. In fact, ito po ay ginagawa ho natin talaga regularly, but nagkataon, kapistahan po ng Barangay San Perfecto nitong weekend, so sila po ang naging beneficiary natin for this week. So meron po tayong medical mission, dental mission, meron po tayong vaccination, libreng gupit, no, at iba't ibang mga serbisyo po, no, na even from the Opo, Mayor. Naku po, naputol po ang linya po natin ng ating komunikasyon kay Mayor Zamora, Francis Zamora. Mamaya po, balikan lang po natin itong si Mayor Francis Zamora para po sa mga karagdagang impormasyon kasi ngayong araw nga ay isasagawa itong makabagong San Juan Barangay Caravan. Ilalapit po sa mga barangay ang mga serbisyo ng ating pamahalaan mula po sa libreng chikiting ligtas bakuna, meron ding libreng bunot ng ngipin, libreng gamot, libreng chest x-ray at PhilHealth profiling. Meron ding pneumovax para po sa 100 senior at persons with comorbidities. Meron ding urine albumin at creatinine ratio. At meron ding PNP Women's Desk at Police Clearance Application Assistance at iba pa. At balikan natin si Mayor Francis Zamora. Mayor, itong mga serbisyo ng pamahalaan, gaano ho kahalaga ito na mailapit po sa mga barangay? Yes, Jade, that bar, pasensya na po, naputo lang po siya. Yes po. Yes, I believe you have explained also the various services that will be given. No? So, lahat basically ng nagagawa ng City Hall ay ginagawa natin sa ating barangay caravan. At mahalaga po ito sapagkat mas inilalapit nga natin sa ating mga mamayan ang mga serbisyo. So, hindi na ho nila kailangan pumunta pa ng City Hall para sa mga pangangailangan nila. Nandito na mismo sa kanilang mga barangay. So, ito po ay regular nating ginagawa. At mas pinapadali po natin sa ating mga mamamayan ang pag-avail ng various local government services po. Sa lahat po ng mga serbisyong ito, health services, legal assistance at hanggang employment referrals, alin po dito yung mas kinakailangan ngayon ng mga taga San Juan na mayor? Well, actually, lahat po yan talaga ay mahalaga. No? It will really depend on the personal needs ng ating mga constituents. But something that I can assure you, malaking tulong po ito sapagkat tuwing nagsasagawa po tayo ng ating barangay caravan ay dinadagsa po yan ng ating mga mamamayan. No? I personally go there, I personally oversee it. No? In fact, in the next few minutes, I will be leaving my home already to visit the barangay caravan. No? So, nakikita ho natin yung ating pagtanggap, no, ng mga mamamayan sa ating barangay caravan. That is why we continue it. No? Talagang ikot natin ang lahat ng barangay natin regularly and we make sure na wala hong barangay na naiiwan po rito. Opo, ilang barangay ho para sa kaalaman lang po ng ating mga kababayan dyan po sa San Juan na benepisyo po nito, Mayor? Yes, we have 21 barangays pero pag nagsiset tayo ng isang barangay caravan, for instance, ito specifically sa San Perfecto, ibig sabihin yan, yung mga ibang barangay ay welcome din pong pumunta. No? So hindi naman siya exclusive na itong mga constituents natin from Barangay San Perfecto lamang ang makakapunta. So it is still open to all barangays, lalong-lalo na yung mga kadikit barangay lang, maglalakad lang sila. No? So kaya nga ho, talagang sinusustain namin ang program na ito because we are seeing the benefits for our people at alam ko naman po na kinututuwa po ito ng mga mamamayan ng San Juan. Opo, papaano po natin matitiyak at sinisiguro, Mayor, na itong mga senior citizens, ito namang mga PWDs, mga solo parents at iba pang vulnerable sectors ay tunay na mapaglilingkuran po nitong ating programa?
Yes, all of these vulnerable sectors that you mentioned po, no, merong mga specific departments na nakatutok po sa kanila. Halimbawa, yung OSCA, yung Office of the Senior Citizens Affairs, yung PIDAO, no, yung ating Persons with Disability Affairs Office. No. At ganun din, meron din tayong nag-handle ng ating mga solo parents. So, all of these vulnerable sectors po, meron tayong programs all throughout the year. At meron tayong mga nilalaan na pondo po talaga para matugunan nga ang kanilang mga pangangailangan. Of course, pagdating sa ating caravan, may mga special lane po for our PWDs and our senior citizens. No? At ang mahalaga po talaga dyan is yung services po ay nandyan mismo sa ating mga barangay. No? Hindi na sila kailangan bumiyahe pa to City Hall. Paglabas sila ng kanilang mga tahanan, nandyan na po yan. Handa na pong tumulong ating mga kawani ng pamahalaan sa kanila. Po, Mayor, kailangan ba silang magdala ng ID? So ano bang mga requirements para po makabenepisyo po nito? Well, actually, no real presentation of requirements needed because more or less we would know naman kung sino ang ating mga residents. No? San Juan is not too big of a city at kilala naman natin ang ating mga mamamayan. Again, it is open to all San Juaneños, kahit anong barangay po kayo, punta lang po kayo rito, welcome na welcome po kayo. At kung ano man ang inyong pangangailangan po, nandito lang po kami. At ang gusto ko rin pong ipaalam sa ating mga mamamayan, no? Just in case, halimbawa, ang sabihin ng doktor ay meron kayong kinakailangang any medical procedure or any specialized medication or treatment, separate from our barangay caravan, meron ho tayong public assistance center na pwedeng pag-applyan po ng iba't ibang klase mga assistance for hospitalization, for whatever medical treatment or procedure, for whatever diagnostics. May pondo naman po tayo nakalaan po dyan. Kaya kung ano man ho maging resulta halimbawa ng inyong check-up, huwag ho kayo mag-alala sapagkat meron naman po tayong pondo may lalaan po para sa inyo upang matugunan po ang yung mga pangangailangan medical. Opo, Mayor, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, may plano ho bang igawing regular o mas palawakin pa itong inyo pong caravan sa iba pang mga lugar o barangay ngayong taon? Yes, actually, ano po ito, regular po natin ginagawa. We make sure that all throughout the year, all 21 barangays po ay naiikot natin. So, tamang-tama, January po ngayon, meron tayong dalawang nakaset na. Itong Barangay San Perfecto today at next week po ay Barangay Maytuna. So, minsan po tinatiming din ho natin pag merong big event sa kanilang barangay, sinasabayan na ho natin. No? For instance, ang Barangay San Perfecto po ay magdiriwang ng kanilang kapistahan ngayong weekend, kaya tiniming ho namin na magsagawa ng caravan ngayon. At next week naman po, kapistahan ng Barangay Maytunas, ganun din po ay may nakaschedule po tayong barangay caravan para sa kanila. Magandang umaga, Mayor. Si Admar po ito. Gusto ko lang pong lawakan po kasi kayo po yung pinuno ng Metro Manila Council. Ano po yung asahan ng ating mga kababayan din po ngayong taon? Kasi alam natin naging abala kayo para doon sa, alam naman natin, pag holiday season traffic, yan talaga yung pinagtutuunan ng pansin ng mga Metro Manila mayors. Pero sa ngayon po, sa kasalukuyan po na set up po o ngayong taong 2026, meron pa bang asahan ang ating mga kababayan sa iba't ibang panig dito sa Metro Manila na maaari ninyong napag-usapan dyan sa MMC? Yes, number one, of course, bilang Pangulo po ng Metro Manila Council, napakarami nating tungkulin at napakarami nating mga bagay na dapat gawin para sa ating mga mamamayan. Of course, kasama po dyan ang ating traffic management, of course, ating waste management to ensure that our environment is always clean. So, ang flooding, of course, malaking problema talaga na dapat matugunan. No? So, alam niyo po, una-una, nais ko yung bahagi sa inyo na pagdating po sa ating infrastructure projects, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po ay naglabas na ng direktiba na kinakailangan po ang mga mayors, not just in Metro Manila po, but all over the country. No, kinakailangan sila ang mag-issue ng certificate of completion sa mga infrastructure projects na ito upang di na nga makalusot yung mga tinatawag na ghost projects or substandard projects. No? So pag-involved na ang mga mayors, hindi na ngayon makakalusot yung mga ghost project kasi dati kahit na walang proyekto or hindi tapos yung proyekto or substandard yung proyekto, for some reason na nakakasingil yung mga contractor dati dahil nga pinapalabas sila tapos na ang mga proyektong ito. Ngayon sa bagong patakaran dahil kinakailangan na po ang final clearance ng mga mayors,
meron kaming oversight when it comes to ensuring na ang mga proyektong ito ay natapos talaga at within standards. So malaking bagay yan dahil dati nga po no, na maraming nakakalusot ng mga proyekto na nababayaran kahit na hindi ho tapos at minsan nga ho, kahit wala talagang nagawa. So malaking pagbabago po yan. At pangalawa, meron po tayong O-Plan kontra baha kung saan nagsani puwersa na po ang pamahalang lokal, pamahalang nasyonal, ganun din po ang ating pribadong sektor, specifically mga big businesses no, na tumutulong pagdating po sa ating flood mitigation. So ang ating big companies such as San Miguel Corporation at ang grupo ho ng Metro Pacific Investments Corporation, ito po ay under kay Manny Pangilinan. No? So yung the big companies under Ramon Ang and the Manny Pangilinan are really helping out in terms of dredging our waterways, no? Ating mga ilog, mga creek. Tumutulong po sila mag-dredge dyan at kami naman po sa lokal na pamahalaan at katuwang po ang pamahalang nasyonal ang aming resources, equipment, manpower, no? Talagang sanib puwersa dyan upang linisin ang ating mga katubigan habang hindi pa ho panahon ng tag-ulan ngayon. No? So we have a few months really to push and ensure na matapos ang lahat ng ito upang pagdating ng panahon ng tag-ulan ay mabawasan na po ang problema ng pagbabaha. So all of this po ay sabay-sabay natin ginagawa. Yesterday I had a meeting po with Secretary Sani Angara at ang pinag-usapan naman po natin ay ang ating classroom construction. So malaking pagbabago rin po ang mangyayari sapagkat ang mga local government units po ay madadownloadan na ng pondo. Dati ho kasi umaasa lang tayo sa DPWH pagdating po sa construction ng classrooms. No? So the new system will be magda-download na po ng pondo sa mga lokal na pamahalaan upang kami na rin po ang makapagtayo ng mga classrooms po. So all of these are programs that we will do for the people, not just for San Juan, not just for Metro Manila, but of course all over the country. Opo, napag-uusapan po yung sa flood control at yung mga classrooms din po. Para po sa inyo, Mayor, mas maigi ba na yung lokal na pamahalaan na lang po yung mag-oversee, manguna, mag-implement nitong mga proyekto, lalo na sa, halimbawa, dito sa flood control po, para maiwasan at mas matutukan po talaga at kung ano yung mga pangangailangan. Kasi may mga reports kasi na may bigla na lang sumulpot na flood control na hindi alam ng isang LGU dati, hindi binabaha. Ngayon, mas binabaha pa raw, Mayor. Opo, ako sangayon po ako na talagang i-download na sa mga lokal na pamahalaan ng pondo sapagkat kung centralized masyado, no, which is the case now, no, ay number one, napakatagal ho ng proseso sapagkat nagmumula sa DPWH ang pondo, ganun din po ang bidding process, yung lahat po ng basically mga proseso, no, implementation, lahat po yan through DPWH. Kung lokal na pamahalaan na mismo ang gagawa niyan, mas mabilis sapagkat una-una kami ang on the ground, kami po ang tutok dyan, alam namin ang mga pangangailangan, alam namin saan dapat magtayo ng isang pumping station, alam namin ang mga kalye na dapat improve ang drainage, alam namin saan dapat magtayo ng retaining wall upang hindi bumaha. No? We are on the ground. We are the mayors. We know our cities. We know our problems. We know our issues and concerns. So mas malaking bagay po talaga kung i-download na po sa amin pagdating sa ganyang mga infrastructure projects sapagkat kami rin po mas makakatutok po niyan. Yung binabanggit po ninyo kanina no, na bigla na lang may naitatayo mga proyekto, tama po yan. Maraming mayors po ang talagang umaangal tungkol dyan. Personal din po sila nagsasabi sa akin at pinaabot ko na rin po yan sa ating mga pinuno no, ng ating bansa kung kaya't nagkaroon nga ng mga pagbabago ho ngayon at mas ini-empower na po ang ating mga local government units at yan po ay bagay na kinatutuwa po ng mga mayors sapagkat dati ho, no, talagang marami, no, lalong-lalo na yung mga lokal na pamahalaan na wala naman tong malalaking pondo masyado, talagang very dependent po sa DPWH. Kung ida-download na po sa mga local government units ang pondo, then we can all work faster, more efficiently, at mas matututukan ho natin ito sapagkat kami na ho mismo nakatutok. We can ensure na walang mga ghost projects, we can ensure na walang substandard projects, and we can ensure po na yung pondo na inilalaan ay nagagamit ang wasto sa mga lugar na dapat paggastosan talaga. So, pati na rin po yung mga paaralan, pagtatayo ng mga paaralan din po, Mayor, at classrooms. Actually, meron ho tinatawag na Local Government Support Fund o LGSF. It is in the national budget.
a few weeks before 2025 ended, ako po bilang National President ng League of Cities of the Philippines, kasama po ang mga presidents ng iba't ibang mga liga, no? League of Governors, League of Municipalities, Liga ng mga Barangay, pati po ang ating ULAP, ang ating Union of Local Authorities of the Philippines. Kami po ay tumungo sa Senado upang humiling po ng karagdagang pondo para sa LGSF o yung Local Government Support Fund na tinatawag. At alam ko naman po ay napaglaanan po ito ng pondo kung kaya't inaasahan ho natin na mas makakapagtayo na o pagsagawa ng mga infrastructure projects at mga lokal na pamahalaan on their own. So, yan po ay malaking pagbabago sa totoo lang. Kasi dati, like what I said, very, very centralized po sa DPWH. At kung hindi nagiging maganda implementation, yan na nga po ang mga nakita natin sa balita nitong 2025, di po ba? At yan po ang gusto nating maiwasan ngayon and moving forward, no? Not just in 2026, but onwards, no? We want to see our local government units to be more empowered, mas kinakaya dapat nila magtayo ng mga paaralan, mga gusali, mga silid-aralan, iba't ibang mga infrastructure projects through the Local Government Support Fund. Po, dito po sa Metro Manila, Mayor, marami pa po bang kakulangan sa paaralan or classrooms po natin? Well, actually, ang mga LGUs po talaga, meron at merong kakulangan yan pagdating sa classrooms. That is why napipilitan nga ho magsagawa ng shifting na pagdating sa class hours. No? So, I will be hosting a forum later this month. In fact, ito po ay resulta rin ng pagpupulong natin with Secretary Angara yesterday sa kanyang tanggapan. No? So, I'll be hosting a forum for our city and municipal mayors dito po sa San Juan gagawin upang marinig nga natin sa kanila gaano karami ba ang kakulangan sa kanilang mga local government units, no? At meron ba silang mga sapat na lugar sa kanilang mga kasalukuyang paaralan ngayon na pwedeng pagtayuan para mga bagong gusali, no? At ako nga minumungkahi ko yung mga lumang gusali na, no? Halimbawa 1 or 2 stories lamang, dapat siguro kung luma na ito ay palitan na ng mas malalaki at makabagong mga gusali. Kasi kung ang inyong lungsod, halimbawa ang San Juan, napakaliit lang ho namin, yung limited space po namin, na-maximize na namin for bigger buildings. 4 stories, 5 stories, in fact may 8-story building po kami na mga paaralan. So, yan po dapat ang ating sinasagawa, no? To maximize yung mga lote ng ating mga paaralan para mas makagawa nga po ng mga classrooms. No? So nakita natin yung data last year, no? Napakakonti nga ng nagawang classrooms. So dapat talaga starting this year, 2026 onwards, no? Ay talagang mas maraming mga silid-aralan po ang may tayo. At kung ang mga lokal na pamahalaan na mismong gagawa po nito, mas magiging mabilis po yan. I can guarantee that. Opo. Sir, dito po sa issue naman po no, ng traffic naman po, sir, kamakailan lang po, nagkaroon nga ng desisyon na ipagbawal na yung mga e-trike sa mga main thoroughfares, mga national roads dito. Pero sa ilalim po ng EVIDA, saklaw rin po ng inyo pong kapangyarihan sa mga local government units yung pagtatakda ng mismong pwedeng daanan nitong mga e-vehicles po. Napag-usapan nyo na rin po ba ito, sir? Lahat po ba ng mga cities na dito sa Metro Manila ay handa na para po sa mga ganyan? Or needed pa talaga na mas tutukan na pag-aaral dito sa batas na ito? Kasi yung e-trike, may kukonsidera ba siyang light electric vehicle? Kasi ang sinasabi sa IRR, 50 kilograms pababa ang makukonsidera na light EV. Tapos yung may sinasabi din dito sa batas na yung bike lane pwedeng gamitin na daanan din ng mga light electric vehicles. Di ko lang alam kung ano po yung inyo pong discussion nito with the Metro Manila mayors po, Mayor. Yes, actually, yes. Itong taong to, no, kakasimula pa lamang. So, this will be part of our agenda sa magiging unang pagpupulong po ng Metro Manila Council sapagkat ang pagbabawal naman po sa mga e-trikes at iba't ibang klaseng mga vehicles similar to this, no,
ay matagal na hong ginagawa ng Metro Manila LGUs. No? At recently nga po, ang LTO ay mas lalong naghigpit dito. So we will have a coordination meeting with LTO. In fact, ay meeting ASEC Marcos Lacanilao next week at papag-usapan po namin ito to ensure proper implementation. No? Tandaan po natin, no? Mahalaga po talaga na masiguro natin ang kaligtasan ng ating mga mamamayan at ayaw naman natin po na yung mga sasakyan gaya ng mga e-trikes, no? Mga similar vehicles ay nakikipagsabayan sa mga truck, no? Mga malalaking sasakyan sa mga main thoroughfares natin sapagkat delikado po yan. Napakarami natin mga videos dati nakita na mga bata mismo ang nagmamaneho kasabayan ng mga truck sa malalaking kalye. No? So very dangerous. So we really have to have proper guidelines with regard to this. So, dapat talaga ay very aligned ang mga local government units, ang MMDA, ang LTO, at ang iba't ibang ahensya po ng gobyerno para dito. So, for this, magpupulong ho kami muna na para sigurado maging tama po ang mga polisiyang gagawin natin at ganoon din ang implementasyon nito. Po, huli na lamang po, tayo po yung magiging host ng ASEAN Summit po, Mayor. Meron bang mga papel ang Metro Manila mayors dito or mga hakbang na gagawin, mga plano po ukol po dito sa malaking okasyon po na ito? Well, of course, 100% maging support po ng mga Metro Manila mayors sa ating ASEAN Summit, kung ano man ang mga tasking na ibibigay po sa atin. Handa po tayo dyan because remember, this is our country. No? Kailangan talaga pagtulong-tulungan natin na maging maganda po ang karanasan ng mga dadalo sa ating ASEAN Summit, which we will be hosting. So, the national government can expect all-out support of all local government units here in Metro Manila. Opo. Siguro, Mayor, huling mensahe po ninyo para sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Una sa lahat, ako po ay bumabati ng isang manigong bagong taon sa lahat po ng nanonood po ng SMNI. Maraming salamat sa inyo po, sa inyong pag-imbita sa akin. Makakaasa po kayo na ang inyong Metro Manila Council President at ganoon din po ang inyong League of Cities of the Philippines National President, San Juan City Mayor Francis Zamora ay nandito po. Ginagawa natin ating mga tungkulin for San Juan, for Metro Manila, and of course, for our cities in the Philippines. No? Kung meron kayong mga bagay na gustong paabot sa atin, yung mga bagay na sa tingin ninyong dapat gawin, ayusin, no? Mga hinaing o mga iba't ibang mga suliranin na sa tingin nyo dapat ay matugunan, ay bukas po aming tanggapan. Magsabi lang po kayo and we will ensure na mapakinggan po kayo at matugunan ang inyong mga pangangailangan. At, bilang Pangulo po, no, ng mga mayors natin at member rin po tayo ng Mayors for Good Governance, we can easily communicate your concerns to your mayors. No? That's something I can help you with. No? Kung saan man kayo nakatira sa ating bansa, no? We can communicate your concerns to your mayors. Yan po ang konting tulong na may bibigay ko po sa inyo.